welcome back again to my YouTube channel. Monday ngayon, tapos nag half day lang kami ni Marvin. Pumasok kami ng 6:30 hanggang 12 lang kami. Tapos diretso uwi na. Hindi na kumain si Marvin sa trabaho, pero ako kumain pa ako ng 11:30. Si Marvin sa bahay na lang. Pagkatapos kumain ito, diretso na tayo dito sa downtown para magpapaprint tayo, no? Oo, kasi print muna o ano? Kahit alin. Daming tao ngayon. Bakit ang dami sasakyan pag ganito? Ano ba ngayon? Monday ngayon. Ayan o, pakita ko sa inyo. Ayan o, daming sasakyan o. Oo, daming sasakyan. Magpapaprint muna kami ni Marvin. Nandito na tayo eh. Dito sa library eh. Ito, ayan. Yan, papaprint muna kami kasi nag-training nga kami ni Marvin kahapon. Ako siya kanong isang araw si Marvin. Bukas, ayun siya eh. Baka iba ang naka-duty kasi sabi naman niya iba-iba naman daw silang naka-duty diyan eh. Pati mo ba to? Hindi na ako sumama kay Marvin pagpapaprint kasi mabilis lang naman yun. Sabi ko ikaw na lang, dito na lang ako para hindi napapatayin to sa sasakyan guys. Oh, ayun. Tapos kanina medyo nakakakaba pa rin kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari kasi ang dami pa rin chismis sa work. Sarado ba? Ay, sarado. Saan tayo nagpapaprint? Ha? Hindi, kahit pwede mo siguro i-soft copy na lang. Sige. I-send na lang namin. Sarado. Sarado pala pag Monday? Hindi, bukas nga dun eh. Or baka naka-break siya. Hindi, may bit-bit siya eh. Kailan mo siya mukhang nakapang work, ano? Sa bagay, naka-short. Taga rito lang pala siya sa Kipling. No? Oo. So, doon naman tayo. Pupunta kami ng post office. Check namin kung dumating na ba yung aming ang tawag dito? Yung ID namin. Tapos, pupunta kami ng RCMP. May kukunin kami doon. Tapos, punta kami ng hospital para ibigay. So, sabi kasi nung head nurse na kailangan meron daw kami noon para mas mabilis daw kaming matanggap sa trabaho. Yan. Tapos, nag-training na kami ni Marvin para kapag hinanapan kami, meron na kami, di ba? Dito ka magpa-park? Pwede ba dito? Ayan. Nandito na kami sa post office. Ito. Itong kayo. Tayo mo na ako? Ikaw na lang. Ayan. Hintayin na lang natin si Marvin dito. Ayun o. Dito lang naman siya. Ang lungkot ngayon sa trabaho. Kasi may mga ibang hindi pumasok. Tapos, yung iba kita mo pa rin sa mukha na malungkot dahil nga dun sa announcement nung Thursday. Pero wala talaga tayong magagawa. Kailangan natin mag-move on. Pero, sana may magandang balita bago matapos ang taon. Diba? Kasi usap-usapan nga yung mga orders. Abang-abang pa rin kung magkakaroon ng orders next year. So, magkakaproblema talaga kami ng malaki kapag walang orders. Ang bilis mo naman, dumating na? Ay, wala pa rin ID natin? Ito lang naman. So, follow up natin. Follow up na yun sa ID natin. Pwede ba natin yun i-contactin? Pwede natin i-contactin para follow up. Wala pa rin ID namin. Mag 2 weeks na yun bukas pa. 2 weeks nga kahapon. Bakit parating pala siguro mamaya? Ilan araw daw ma? Gano'ng katagal yun? Ha? Gano'ng katagal bago dumating? Sure mo ito 3 weeks. Siguro diba? Ganun ba? 3 weeks ba? Kala ko mga lang 1 week. Ayaw nga, 3 weeks nga ata. Guys, ang lamig-lamig na ngayon. Dapat nag-jacket pala ako kasi nung paglabas namin ni Marvin, ang lamig-lamig na. So, nagpaparamdam na talaga. Kanina, paglabas namin ng 5:55 sa bahay, guys, grabe, napakadilim. Malamig na, madilim. May araw pa yun, no? Oo, ngayon wala na talagang madilim na hindi ko lang na video. Ibig sabihin talaga, na talaga, palapit na ang winter. Saka yung mga puno dito sa amin, nagdidilaw na ito. Kung makikita nyo to, ay, hindi ata kita. Pakitaan ko na lang kayo ng puno na nagdidilaw na guys. Ito. Abangan nyo, meron ditong maliit na puno na dilaw na. Ito oh, may mga dilaw-dilaw na yan. Ayan yan, ito yung puno. Ayan oh, dilaw na, diba? Ibig sabihin magpo-fall na talaga.
Nandito na tayo guys. Mr. Park. May sasakyan na kasi nung pumunta kami last week, walang sasakyan, talagang sarado. Saan ang pasukan yan? Ano ko parking ba? Saan ang parking? Dito Hindi lang. ko alam. Dito ka na lang. Saan? Dito sa likod. Dito sa likod. Mm. Guys, babalik kami ng bahay. Babalik kami sa bahay. Nasa bag ko. Kasi kailangan doon ng 2 valid ID. Eh, ayun nga. Ang dala lang namin yung Saskatchewan ID ko. Tapos yung license ni Marvin. Kung pwede daw sana mag-grab pa kami ng another ID. Yun nga, yung health card nga daw. Sabi niya. Sabi namin, oh sige, babalik na lang kami. Tapos sabi niya, okay daw, hintayin daw niya. Ayun, ang dami ng dilaw dito na puno. Tingnan nyo guys. Ayan o, mga dilaw na. Fall na pala no. Ay sa Marque, September na kasi. Mabait naman yung babaeng nag-a-assist doon. Ano, mabait siya no. Sabi namin ay ma-appreciate daw niya kung makukuha daw namin yung extra ID pa kasi kailangan niya 2. Kasi tinanong niya kung i-involve daw ba kami sa resident doon sa long term, yung mga matatanda daw doon. So, sabi ko, oo. So ayun, kailangan Malapit natin. lang. Buti malapit lang yung bahay namin kahit nga lakadin lang to papunta doon eh. Sa downtown ulit tayo. Huh? Masakit ang puson ko. Mabilis lang naman siya. First time namin kumuha ng police clearance ni Marvin dito sa Canada. Ni-check kung may criminal record kami. Wala naman, syempre. Naman kami ginagawa ni Marvin na ganyong ano. Tapos ayan, ano lang siya, naglagay lang kami ng mga name namin, yung mga information namin. Kung ano lang yung nasa ID, kung ano lang yung nasa ID namin, yun lang din yung inilagay namin doon. Mabilis lang, pero pagkakaiba nga sa Pilipinas, may picture, di ba, pag nagkuha ng police clearance. Dito walang picture. Talagang ano lang, fill up ka lang, tapos i-check lang nila kung meron ka bang record. Kapag wala, yan, tatak-tatak lang. Yung sa atin talagang printed talaga eh. Dito meron silang mga pantatak lang, tapos pipirmahan lang nila kung sino yung bantay. Ayun. Tapos, mag-washroom lang muna kami ni Marvin. Natin kung may Kasi, paplitan na rin. oo, kasi ihi na kami ni Marvin. Nag-break time na siguro. Ihi kami ni Marvin ngayon. Siguro. Ang lamig kasi. Malamig kasi kaya siguro tayo ihi. Wala na. Fall na talaga guys. Ito na talaga. Dala tayong Sa jacket. tayo, be? O sige, Para nakachinelas kasi kami. Papasok kami ng hospital. Para naman, okay naman kaming tingnan. Hindi nakachinelas. Magsapatos na lang tayo. pakasan lang na tayo. Magpapasa kami nitong mga hinihingi sa aming requirements. Guys, nag-jacket na rin kami ni Marvin kasi nga malamig. Tapos na nakasapatos na kami. Balik tayo dito. Nakailang balik na kami dito sa bahay. Buti na lang ang lapit. Kung malayo to, hindi na yung babalik si Marvin. Maghahanap na yan ng fast food na pwede niyang ihian. Tapos pinunasan niya yung sapatos niya. Nandito na kami sa downtown. Bukas na rin yung library. Siguro naka-break nga sila kanina kaya sarado. Hintayin na lang natin si Marvin dito kasi dalawang papel lang naman yung ipapaprint niya. Guys, nandito na tayo sa bahay. Tapos dumaan kami sa Co-op para bumili ng chicken tenders. Magmumukbang tayo. Ang imumukbang ko ay magmumukbang tayo ng buldak. Tapos maglalabon tayo ng 2 itlog. Ano yan? USB. Ay, ikaw na magbubukas muna tayo ng pinto. Tapos magluluto na tayo, guys. Kinakain ko na yung buhok ko. Gutom na din ako. Konti lang yung kinain ko. Hey guys. Hi guys. Gusto lang namin mag-update sa inyo. So, ayun nga. Nakapagpasa na kami sa hospital. Nung training namin ni Marvin. Tsaka ano yung kinuha natin sa ano? Ano yun? Yung pinuntahan natin? Vulnerable sector search. Ayun, nagpasa na rin kami sa hospital, 'di ba? So, tinawagan na ako. Yan, tinawagan tayo for interview. Pero si Marvin hindi siya tinawagan, pero okay lang 'yung at least, 'di ba? Kasi si Marvin naman may full time naman siya. So ako naghahanap talaga ako. Tapos ayun nga, kailangan kong pumunta doon sa sunod na araw para mag-interview. Tapos kailangan nating paghandaan kasi baka hindi siya tulad ng mga dati nating ina-applyan na parang nakikipagkwentuhan lang pag-interview.
Kasi syempre nasa hospital ano bebe. First time ko rin magi-interview sa hospital, baka kasi madaming tanong kaya kailangan maging ready tayo din kahit papaano. So sana tayo matanggap dahil kailangan talaga namin ng trabaho. Kami naman ni Marvin, hindi naman kami talagang gipit talaga sa sa gastusin kasi kahit papaano malaki din yung naipon namin dito sa small town, 'di ba bebe? Kasi yun nga, maganda rin kasi yung sahod namin, parehas kami ni Marvin. So tapos yung upa namin 600, so mababa lang yon. Tapos ang malaki lang talagang binabayaran namin sa sasakyan. Ang sasakyan kasi kailangan talaga namin, kaya kumuha nga kami. So ayun, tapos hindi rin naman ganun kalaki yung insurance dito. Kung sa Ontario doon malaki talaga, dito mababa lang insurance kahit ng truck no bebe, parang aabot lang mga 200 kapag kahit mga brand new na truck, kasi makakilala din namin mga naka-truck, so hindi daw ganun kalaki yung binabayaran nga nila. Kaya maganda rin dito sa Saskatchewan na mura yung mura din yung cost of living. So ayan, hindi naman kami mamumblema. Kahit kami ay gumala-gala nung summer, kahit papaano naman, may natabi rin naman kami. Kasi syempre, medyo matagal or ngayon lang talaga kami gumastos ng malaki. Nakita nyo naman sa mga vlog namin, talagang nung mula na nag-aral si Marvin, puro trabaho, tapos tipid-tipid. Tapos nasabi ko nga sa inyo, pag nakakalabas kami ni Marvin, isinasama lang din kami. Kaya nakakagala kami, nakakapag-vlog ako, nakikita niyo yung mga pinupuntahan namin. Pero hindi naman kami doon gumagastos ng malaki kasi minsan libre kami sa sasakyan dahil nga may sarili silang sasakyan. Tapos minsan libre din kami sa pagkain. Nito lang talaga, dito na kami sa Saskatchewan talagang gumagastos, pero hindi naman siya sobrang gastos talaga. Meron pa rin naman kaming tinitira sa sarili namin. Kung gagastos lang kami, konti lang talaga yun. Ang malaki lang talaga namin nagastos yung nag-Alberta kami. Kasi yung Albertang yun, May April pa lang pinagplanuhan na, tapos May, bayad na lahat yan guys. Lahat na yan, bayad na, wala na kaming parang ang babayaran lang namin mga pagkain namin pag nandun na kami, yun lang. Pero yung mga pagpunta dun sa Banff, yung mga hotel, Airbnb nga pala kami, yung mga Airbnb, bayad na yan lahat. Hindi naman namin nakakalain na magkakaganon, magle-lay off, diba? So ayan, kahit papaano grateful naman kami dun sa work namin dahil malaki din yung naipon namin ni Marvin. Lalo na si Marvin kasi puro overtime yan. Ako nun hindi ba? Nung panahon dumating ako, may mga overtime, pero may time na wala kaming overtime, sila Marvin lang overtime. Lalo na kung si Marvin dati hindi umuwi, bebe? Kasi dati umuwi yan ng Friday. Thursday umuwi na yan, tapos Friday may overtime. Gusto niya nang umuwi, gawa nga nang wala akong kasama, kaya umuwi. Sabi nga niya, kung pinasukan daw niya yung mga overtime dati, mas malaki nga yung maitabi ba, ganyan. Tapos bihira lang kami pumunta ng Regina, pag may mga appointment lang kami, nag-i-stay nga kami kala Ate Mary. So stay kami nila Ate Mary, tapos nag-grocery kami. Kailan ba tayo nung halos every week kami pumunta nung, kasi ang dami ko kasing check up noon. Kaya every week ang punta namin doon. Tapos minsan naman kami, pinapakain kami nila Ate Mary pag nandun, luto sila ng luto. Kaya hindi rin kami masyadong gumagastos. Minsan magdadala lang din kami ng pagkain doon para may ma-share naman kami. Minsan nagdadala ng sisig or piling pizza, ganyan ba. Tapos doon kami makikitulog sa kanila. Tapos yun, pag nag-grocery kami, sobrang dami na ng grocery talaga namin guys. Minsan nga parang umabot tayo ng isang buwan mahigit nung hindi tayo nakapunta ng Regina, no? Kasi wala naman kaming gagawin, wala rin kaming bibilhin. Pumupunta lang kasi kami doon pag may mga tawag yung family doctor namin or may kailangan talagang bilhin, saka lang kami pupunta. Yung mga grocery namin pang matagalan na talaga. Tapos kapag may kulang naman sa Co-op lang kami bibili, kasi halos lahat naman meron na rin naman sa Co-op. Kasi yung isang grocery store doon, Pilipino yung may-ari. So mayroong mga ingredients ng pang Pilipino. Kung mayroon kaming makirave, kaya naman namin lutuin. Kaya nga minsan kinukumpleto ko na yung mga ingredients ko para pag nakikrave kami ni Marvin,
hindi na namin kailangan pumunta ng Regina. Gagawin ko na lang, manood na lang tayo sa YouTube guys. Doon kami nakakatipid ni Marvin. Gusto ko na mag Jollibee, hindi na ako nakakapag Jollibee. Nakakapag Jollibee ako minsan. Minsan nga libre pa yung Jollibee ko eh. Kasi si Ate Mary, yung kanyang pagkain sa Jollibee, hindi niya kinakain. Kasi nga nagsasawa na din siya everyday yung Jollibee niya sa trabaho. So minsan, inuuwi na lang daw niya yung pagkain niya. Di pinapakain niya sa akin pag nandun ako. Dahil nga paborito ko talaga yung Jollibee. Ayan. So, ayan guys, update ko na lang kayo kung anong mangyayari sa interview ko sa hospital. Sana matanggap tayo kasi malaking bagay din yung pandagdag, 'di ba? Kung mawala man akong work, okay lang, at least meron naman kahit papaano, halimbawa kalahati ng sinasahod ko, makuha ko dun sa part-time ko, or kapag naman may mga i-grab na oras, grab na lang natin kasi wala naman akong gagawin sa bahay. Malapit din naman. Iniisip nga namin wag na lang din bumili ng bike or scooter kasi kaya ko naman maglakad. Dati naman naglalakad ako ng halos 15 to 20 minutes lalo na pag naiiwan ako ng bus or papunta dun sa bus stop. Dun kami sa Scarborough pa, 15 minutes naman yung lakad ko, so magdagdag lang tayo ng 5 minutes pa kasi minsan naman susunduin naman ako ni Marvin kung maagap naman siyang makauwi kung ang duty ko ay panghapon, diba? Ganan. Di kahit papano hindi naman ako mahirapan lang ako pag papasok ng umaga, lalo na kapag nag-snow ba. Ang snow naman laging madaling araw, so pag papasok ng alas 7, kasi ang alam ko alas 7 yung pinakamaaga na pasok, tapos ang pinaka-late nga alas 7 din kapag food attendant at housekeeping. Pero kapag CCA, so meron siyang pang umaga, pang hapon, saka pang madaling araw. Yan. Maganda rin yung pasahod din ng CCA. Part-time din, pero kapag yun nga, pag gusto mong ituloy, mag-aaral ka. Yung parang after 2 years, mag-aaral ka na ng CCA. Yan. Dadating din naman tayo dyan. Lang natin yung ngayon, kailangan muna namin makasurvive ni Marvin. Hindi naman talagang problemado. Parang kailangan lang at least para hindi talaga mabawasan yung ipon namin, di ba bebe? Kahit papaano, kung may part-time ako, yung part-time namin pwede nang ipasok sa pangbayad ng grocery, pambili ng grocery, tapos pang-upa kasi yun mababa. Si Marvin na ang bahala sa sasakyan. Kasi yun lang naman yung binabayaran namin ni Marvin eh. Yan, sasakyan, malaki ang bayad sa sasakyan kaya si Marvin magbabayad na. Ako, pwede na sa akin yung 600 para sa upa. Tapos, 350 to 500 para sa grocery namin. Ganyan. Pag lumampas ang 500, lampas din ang isang buwan yan. Ganyan kami. Pag lampas 500 yung aming grocery, aabot yun ang isang buwan mahigit sa amin guys. Kaya, hindi naman lalo na hindi naman kami gano'n nakalakas si Marvin kumain. Walang malakas pag nakikita nyo sa camera, pero konti lang yan guys. Minsan, ang kain lang namin, wala kaming breakfast, ang kain na namin tanghali, tapos gabi, tapos minsan hindi pa kami kumakain ng gabi. So yan, hanggang dito na lang guys yung chika natin. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye bye guys!